nasa simbahan. Napapansin nyo kahit nagdadasal ka nga, di ba? May pumapasok na kakaiba rito, nagbabasa ka ng Bible, kung ano na pumapasok sa isip mo, normal yon. Kaya kailangan natin ng Panginoon para lahat ng yan ay mapagtagumpayan natin siya. So problema sa demonyo, sabi ni Jesus na pagtagumpayan na niya. Sabi niya sa 31, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad na ginawa ng magsasaka na inihiwalay ang ipa sa mga trigo. Trigo yung tanim nila sa atin, palay, di ba? Nakita niyo yung bilaong malaking ganon? Tapos yung palay na may mga ipa ginaganon. Tapos yung walang laman pupunta sa dulo, di ba? Tapos itatapon ng ganon. Ang matitira yung may laman lang. So ito yung inatulad ni Jesus. Ang gagawin ng demonyo, matira sa inyo ang matibay. At remember na pangako ni Jesus last week? Yung natira, meron siyang pangako. Anong pangako niya? Someday, kasama kitang maghahari. Kailan yon? Millennial Kingdom yon. Bababa si Kristo, kasama ang lahat ng naniwala sa Kanya at maghahari sila kasama ni Kristo dito sa lupa ng 1,000 years. Pero yung 1,000 years na yon, hindi yun mahaba. Kasi ibabalik yung parang lifespan nila Adan. Because Adan, namatay siya sa 930 na taon. 930 years old siya. So dito sabi niya, hiniling. Ang hiniling na word yan, alam mo yung parang demand, parang yung kailangan gawin ni Jesus. Kailangan payagan mo ako, kailangan payagan mo ako na subukan ko yung mga alagad mo. Pero dito sa lesson natin, para sa mga lahat ng alagad yan, pero ituturo niya pag isa lang, si Peter lang. Si Peter lang talaga ang ihiwal niya. Pero sabi niya, kayo, lahat ng 11 na alagad ni Jesus, sila yung pinahintulutan ng Diyos para subukan sila ng demonyo. And then Zechariah 13:7, sabi niya, patayin mo ang pastol upang magkawatak-watak ang mga tupa. So, kina-advance natin ito. This is Thursday night. Kinabukasan, di ba, papatayin si Jesus? Pero bago patayin si Jesus, sa Thursday night na to, pagdating ng midnight, di ba, nandun sa Garden of Gethsemane si Jesus, hinuli siya. And then, ano nangyari pagkahuli sa kanya? Nagkawatak-watak na yung mga alagad niya. Ito na yung sabi ni... Pero hindi talaga sila tuluyang umalis, katulad nung last week. Nandun sila from a distance. Tinitingnan si Jesus anong gagawin, pero hindi talaga nila inabandon. Parang sa simbahan. Maring nanlamig ka isang linggo, wala ka sa simbahan. Pero later on, binalik ka ng Diyos. Ito yung sabi ni Jesus, yung mananatili, meron siyang pangako. Kasama ko kayong maghahari someday, sabi niya, sa 12 tribes of Israel. Kasama tayo kasi bababa si Jesus mismo sa Millennial Kingdom from heaven, dito sa lupa mismo. Hindi katulad ng rapture, dito lang siya sa alapaap lang. Hindi siya bababa talaga sa lupa. So sabi niya sa Revelations 12:10b, sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin, araw at gabi sa harapan ng Diyos. Sino to? Si Satanas to. Nararanasan nyo, siyempre nararanasan natin, di ba? Pag nagkasala ka, may bumubulong sa'yo. Naranasan yon? Sabi mo, Kristiyano ka, pasimba-simba ka pa. Tapos palista-lista ka pa sa isip. Tapos makita mo, pabalik-balik yung kasalanan. Ang devil po yon. At huwag kang maniwala kasi sinungaling siya. Remember, okay, nagkakasala tayo. Pero nag-provide si God ng provision for forgiveness, tama? Na kapag ikinumpisal mo yung kasalanan mo, sabi ng Diyos, siya ay tapat, patatawarin kanya sa lahat ng kasalanan mo at lilinisin itong puso natin sa lahat ng karumihan. So tatandaan mo parating. Pero ang devil, bubulong siya. Wala ka naman talagang kwenta eh. Pegi kang Kristiyano. Di ba nararamdaman niyo yung ganon? Yung sa devil yun. So the same dito. Sabi, nagpaparatang sa atin sa harapan ng Diyos. Pero kung i-advance mo, alam natin na after napatayin si Jesus para bayaran yung kasalanan natin, inilibing siya, tama? And then, on the third day siya ay nabuhay muli. And then, umupo siya sa kanang sides ng Ama. Hanggang ngayon, sinasabi niya, sabi niya, Ama, tinan mo po si Albert. Ano po yan? Yan po yung nagbubuhat ng tubig. Di ba yung ganon eh? Sinasabi niya kasi hindi ka pwedeng dumiretso sa Diyos Ama.
Kaya nga sabi niya, pag nanalangin ito, Our Father in Heaven, hallowed be your name, di ba? At the end ng prayer natin, ito pong lahat ito, pinapanalangin ko sa pangalan ni Kristo. Kasi malinaw sinabi ni Kristo, hindi ko pakikinggan ang panalangin mo kapag hindi mo ipinalangin sa pangalan ni Kristo. Malinaw yon. Kaya dito sabi niya, si devil yan nagpaparatang sa atin, araw-araw yan. Araw-araw yan, din-discourage ka. Kahit kanina, sino yung nag-struggle pumunta na simbahan? Kasi maulan siguro, ang sarap matulog, di ba? Sino yung nag-struggle sa ganon? Na kanina pa, hindi na muna ako magsisimba o mag-o-online na lang ako. Normal po yun. Normal yung kasi there is spiritual battle. And then, ang demonyo ay demonyo ng Diyos. Pinagalitan ako ng best friend ko rito. Ano ba, pastor, yung mga statement mo, ang demonyo, demonyo ng Diyos. Sabi ko, ano bang ibig ko sabihin dito? Ang demonyo, nilalang ng Diyos. Tama? Ang demonyo, under siya ng control ng Diyos. So ito yung gustong matutunan natin. Walang magagawa ang demonyo kapag hindi pinayagan ng Diyos. Ito yung tatandaan mo. Wala siyang magagawa. Of course, pag wala ang Diyos, tandaan mo to, pag wala ang Diyos, hindi mo kaya ang demonyo. Remember, he's a former angel. Nung naging fallen angel siya, kasi pinarusahan siya ng Diyos, tinapon sa impyerno, tinapon sa lupa, hindi inalis ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kaya without God, hindi mo kaya ang demonyo. But with God, kayang-kaya mo siyang pagtagumpayan. Remember kay Job, ito pakinggan nyo, meron tayong ganito. Alam mo yung, di ba, mahilig sa mall, mahilig ng gala-gala. Parang di ba ang sarap sa labas? Kahit sa mga bata, di ba, hindi mo makuntin sa bahay, parating nasa labas kahit kalye lang. Then kita mo dito, makikita mo yung karakter ni Satan na dapat pag-ingatan natin. Makita mo ang bahay hindi maayos pero maghapon sa mall kahit na ano lang naman yan, sabi niya magwi-window shopping lang, di ba? Mag-window shopping lang, di naman gumagastos daw. Pero hindi rin, tama? Kapag nagutom ka, maghanap ka kahit mura lang pagkain, kakain ka, di ba? Yung gano'n. So dito, remember kay Job, sabi ng Panginoon kay Satanas, taning, Satanas, taning ang tawag ng iba. Taning, sabi niya, anong pinagkakaalabalahan mo ngayon? Anong sagot ng demonyo sa kanya? Wala lang po, pag-alagala, sabi niya, naghahanap ng matutokso, mga ganun siya. Sabi ng Diyos kay Job, nakita mo ba yung anak mong si Job? Sabi ng Taning, oo. Sabi ng Diyos sa Satanas, tapat yun. Mananampalataya yun. Maka-Diyos yun, sabi niya. Sabi ng demonyo. Kasi pinagpala mo eh. Kaya kami namahal ni Job kasi pinagpala mo. Subukan mong tanggalin yung pagpapala na yan. Subukan mong tanggalin ang kayamanan niya kundi ka isumpa ng Job na yan. Sabi ng demonyo kay God, o sige. Sabi ng Diyos, gawin mong gusto mong gawin. Pinahintulutan siya ng Diyos. That's the key, ha? Pinahintulutan siya. Gawin mong gusto mong gawin, pero yung buhay niya, hindi mo pwedeng kantiin. So, anong ginawa ng Satanas kay Job? Tinanggal lahat ng ari-ariin niya, thousands of thousands na mga hayop niya namatay, biglang namatay. May natirang isa sa mga pastol para mag-report lang kay Job, di ba? And then, kasunod naman nung nagre-report, nagpa-party yung mga anak niya, nagkaroon ng disaster, namatay lahat ang anak niya, walang natira. Isa lang ang natira pag mag-report kay Job, di ba? And then, sabi ni Job, pananampalataya niya, sinilang ako, wala naman akong damit eh. Wala akong dala. So mamamatay ako, wala akong dala. Nire-recognize niya, lahat ng meron sa kanya, pag-aari ng Diyos yon. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumukuha. Nire-recognize ni Job, kahit na siyempre, nagluluksa siya, malungkot siya. Hindi nabagabag ang pananampalataya ni Job, di ba? Bumalik si Taning. Sabi ni Taning, subukan mong bigyan ng sakit yan. Kundi agad-agad isusumpa ka. Binigyan nga siya ng sakit. Alam mo yung nagnanaknak na nagnanana na Makati, masakit na Makati, tapos mabaho. Kaya sa labas na lang siya tumira.
Pero sabi ng Panginoon, o sige. So kahit yung karamdaman, inaalaw ng Diyos yun for a good purpose. Kahit may karamdaman ka, huwag mong question ng Diyos. May karamdaman ako ngayon, alam niyang Diyos to at meron siyang magandang layunin. Nilagyan siya ng sakit pero hindi pa rin natinag ang kanyang pananampalataya. Ano sabi ni Job? Sa 42:5-6, sabi niya, nooy, nakilala ko kayo, sabi ni Job, dahil sa sinabi ng iba, subalit ngayon nakita ko kayo ng sarili kong mga mata. Kaya ako ngayon ay nagsisisi, kinahihiya lahat ng sinabi, sa alabo-katabo ako ay nakaupo. Hindi natinag ang kanyang pananampalat. Sabi nakita niya, ano nakita niya? Hindi niya nakitang, nakita niya in person, kundi nakita niya yung katapatan ng Diyos sa kanya sa kabila ng kasamaan niya, sa kabila ng ginawa ng demonyo sa kanya, hindi natinag ang kanyang pananampalataya. Natandaan niyo si Paul, yung tinatawag na thorn in the flesh, di ba? Meron siyang karamdaman, tapat na lingkod ng Panginoon, madasalin, banal, mabuting alagad ng Panginoon. Meron siyang karamdaman, hindi alam yon, so wag nyo nang alamin, di ko rin alam. Basta't ang sabi ng Bible, thorn in the flesh, so binibigyan ng kahulugan ng iba, pero sa Bible, wala, hindi mo alam kung ano yung sakit na yan. So thorn in the flesh, nanalangin si Paul 3 beses, hindi tinanggal ng Diyos. Hanggang sa mamatay siya, hindi tinanggal ng Diyos yon. So hanggang ngayon, ginagawa ng Diyos yun. Nung sabi niya, sabi ni Paul, alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Ulitin natin to. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako magiging malakas. Dito pinapakita ng Diyos ang pagka-Diyos niya. Kahit sa atin, parehas hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Kasi kapag mahina ka na, wala ka ng tatakbuhan. Di ba? Nandiyan ang Diyos, ano siya? Naka-open, hindi siya naka-close. Kung minsan pag wala ka ng pera, hindi ka na sikat, di ba? Ano nangyayari sa'yo? Wala ka ng kaibigan. Minsan, kahit kapatid mo, nakikita ka pa lang, alam, nagdidetour na gano'n, iba na, bigla-biglang bumabaliktad, di ba? Totoo yun eh. Ngayon, bakit ako inaalaw ni God na maghirap ng gano'n? Anak ako ng Diyos. Kasi nga, para makita yung glory ni God. Pag gumawa ang Diyos ng miracle sa'yo, wala kang ibang makikita, kundi ang Diyos, di ba? Kasi wala nang gustong tumulong sa'yo eh. Wala nang gustong bumati sa'yo, di ba? Makita mo yung hawak-hawak mo yung cellphone mo, wala man lang nagte-text, di ba? Binabantay mo cellphone, wala man nagte-text kasi wala ka na. Pero nung kasikatan mo, di ba nandun? Kasi gusto ng Diyos, makagawa siya ng mabuti sa iyo. At kapag nakagawa siya doon, wala kang ibang iisipin, ang gumawa doon ay ang Panginoon. Ito yung gusto niyang makita natin. Purihin ng Panginoon. So sabi niya, 32, subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Alam ni Jesus, di ba si Peter parang akala natin mayabang? Hindi naman overconfident lang siya, and then very bold siya, tapos very close siya kay Jesus. Di ba pag very close ka parang wala na masyado yung protocol, parang body-body mo na, tapos kumisan tawagan ninyo, oy, tabatsoy, parang ganun, di ba? Ganun na lang. Pero hindi nasasaktan. Hindi nasasaktan kasi nga close ka na doon sa tao. So si Peter parang ganun siya. So sabi ni God kay Peter, idinalangin kita. Hanggang ngayon, ito yung gustong sabihin ng Diyos sa atin. Dinadalangin niya tayo. Alam niya yung bawat pinagdadaanan natin. Ako, wala akong masyadong alam. Pero ang Diyos alam niya yon. At sana gusto niyang kahit ngayon marinig mo, dinadalangin kita o idinilangin na kita. Kasi nandito nga siya sa tabi ng God the Father. Pero ang sabi niya, para hindi manghina
Mananampalataya. Kasi may pagsubok, di ba? Yung pagsubok talagang kuminsan talagang gusto mo ng gubimap. Di ba? Natandaan niyo, nararamdaman niyo yung ganun? Parang wala ka na makitang pag-asa. Tapos nakita mo talagang parang ang Diyos tahimik na rin sa'yo. Parang ang Diyos hindi ka na rin naririnig. Pero ang purpose niya, sabi niya, akong bahala. Gumagawa ng parang si God, nananalangin siya sa Diyos Ama para yung pananampalataya natin hindi manghina. At sabi niya, pag nagbalik loob ka, naniwala ka sa Kanya, meron kang misyon. Anong misyon niya? Patatagin mo ang iyong mga kapatid. So makita mo yung restoration. Kakamali tayo, kakasala tayo, pero gusto ng Diyos, kuminsan didisiplinahin ka, kuminsan meron kang parusa, meron kang palo, pero ang gusto niya, ma-restore tayo. Sabi niya sa Romans 8:26, sabayan niyo ako, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang mamamagitan para sa atin at dumaraing na parang hindi natin kayang sambitin. Ito yun. Ganon tayo kamahal ng Diyos na, yung alam mo yung groaning, parang ganon. Ito yung nararamdaman niyang yung sakit natin nararamdaman ng God, and then ang Holy Spirit mismo, which is God, siyang namamagitan hanggang ngayon. Kaya naramdaman niyo na yung sa sobrang sakit hindi ka makaiyak, tapos parang mamamaluktot ka na lang, alam mo pupunta ka sa paanan ng Diyos. Yun eh. Kasi wala ka nang maisip na pag-asa. Pero para kang pitos na mamamluktot ka na, parang gusto mong lumuhod sa harapan ng Panginoon. Ito yung inaantay niya. Kasi bakit? Gusto ba niyang ganun ako? Hindi. Bakit niya ako hinahayaan gumanon? Talagang maglupasay ako na magpakababa talaga ako. Para gagawa siya. Para bigyan mo siya ng pagkakataon, gumawa kahit miracle sa'yo. At kapag nangyari nga yung miracle sa'yo doon, wala kang ibang iisipin ang gumawa doon, kundi ang Panginoon. Ito yung gusto niya, ma-witness yung glory niya, mag-manifest yung glory niya. Kung wala ako, kung kaya ko na hindi mawala ang aking kaligtasan, mawawala ko ito. Ibig sabihin, I cannot even protect my salvation. Na kung ako aasa ko sa sarili ko para yung kaligtasan ko hindi mawala, hindi ko kaya yon. Tama? Agree kayo doon? Na hindi natin kaya. Apart from God, hindi natin makakayanan. Ano pa sabi niya? Kung ililigtas ko ang sarili ko, hindi ko kaya. Ito yung dapat matanto natin. Wala akong magagawa para maligtas ako. Kahit mayaman ako, hindi ko kayang bumili ng ticket, makarating ng langit yung ticket na yon. Kahit na mabuting tao ako, hindi ako pwedeng gumawa ng lahat ng kabutihan para iyon ay umabot sa langit. Hindi kaya. Ito yung kailangan ma-realize natin, Panginoon, hindi ko po kayang iligtas ang sarili ko. At kapag na-realize natin, ito yung kapakumbabaan na inahanap ni Jesus na kailangan natin magdepende sa Kanya. At ang pangatlo, sabi niya, kung papanatiliin ko ang aking kaligtasan, hindi ko kaya. Kasi sabi nga ng Diyos, kung gusto mong maligtas ka sa pamamagitan ng pagsunod ng 10 utos, hindi ka maliligtas. Ikaw ay susumpain. Bakit? Hindi mo kayang i-perfect yun in one day. Kung gusto mong maligtas sa mabubuting gawa, the same. Kung gusto mong maligtas sa pagsunod ng kautusan, following the 10 Commandments, kailangan masunod mo yon perfect, walang mali, 1 day, 2 day, 1 week, buong buhay mo. 68 years old na ako sa November 9. Halimbawa, sa November 8, halimbawa, assuming, magmulang bata ako, wala akong ginawang kasalanan. Aba, hindi naman, sabihin na lang natin parang ganon ako kabanal. And then, on November 8, 68 na ako kinabukasan, November 9, nagkasala ako ng isa. Lahat ng ginawa kong tama sa 68 years, bali wala yun. Ito yung sinasabi ng Diyos. Na dapat aminin ko, God, hindi ko po kayang magpakabanal ng sarili ko sikap. Hindi ko po kayang maligtas ng sarili kong sikap. Ito yung ma-realize ko, kailangan ko ang Diyos, kailangan po kita sa buhay ko. Kaya sabi niya ni Jesus hanggang ngayon, huwag kang mag-alala,
idinalangin kita o idinadalangin kita hanggang ngayon. Hanggang ngayon po, ginagawa ng Diyos sa atin yon. Kaso, anong kaso? Hindi natin aware. So, dahil hindi ka aware, hindi ka conscious na dinalangin ka ng Diyos, wala man thank you, di ba? Thank you God, wala man. Nagising ka ng baga, di ba? Umihingi ka pa. O pagbaba mo ng kama, nakakalakad ka pa. Sabi ni God, tututuwang Diyos. Pero hinantay niya, hinantay niya ganun. Anong hinantay niya? Yun di ba? God, salamat, buhay pa ako. Pag ganun mo, uy, salamat, nakakatayo pa ako. Naglakad ka, uy, salamat. Kanina nakakyat ka dito sa 4th floor, walang elevator, di ba? O, naalala mo bang pasalamatan? Uy, God, salamat. Ako naririnig ko yung iba, hallelujah, gaganon pa sila. Natuwang-tuwa sila kasi 4th floor, walang elevator. Totoo yun eh. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kalakasan. Meron naman mga ibang lugar na walang ganong kataas, katarik-tarik pa nung simbahan na yun. Kasi dinadalangin tayo ni Jesus. Hanggang ngayon, hindi siya tumitigil. So, John 17:6 sabi niya, ipinahayag ko na si Jesus, nagsasalita ipinahayag ko, sabi ni Jesus, kung sino ka, sabi sa Diyos Ama, sa mga taong ibinigay mo, Ama, sa akin, sabi ni Jesus, mula sa sanlibutan. Sila'y iyo, Ama, sabi, ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. So nakikita niyo yung conversation nila. Sabi ni Jesus, ito mga ito, bigay mo sa akin. Kaya pinapanalangin niya, ingatan mo sila, bigyan mo sila ng pagkain. At sana hindi puro chicken wings, parang ganun. Baka may mga pakpak na yan. Pagbaba dito, may mga pakpak na. So yung ganon, yung ginagawa ni Jesus yon, pinapanalangin tayo, ang dalangin niya sa Ama, huwag mo naman silang pabayaan, ingatan mo naman sila. Imagine mo yon, ang Diyos anak si Jesus, dinadalangin tayo, at tayo'y malinaw galing tayo sa Diyos Ama. Nandito ka, ginamit lang ng Diyos yung nag-invite sa'yo. Nandito ka, gawa ng Diyos yun. Siya yung gumawa niyo para pumunta ka talaga rito. Ingatan mo sila, sama-sama ang bilin niya. Ito yung mission mo. Kapag naka-recover ka, ibabalik ka na. Kasi meron kami may disiplina yan, may mga counseling yan, may discipline yan, for the purpose of restoration. Ang mission mo, sabi niya, ay alamin mo yung plano ng Diyos. Nakita niyo yung masama, capital M, napapansin niyo sa Bible yan. Kapag yung masama na yan, capital M, di ba proper noun yon, demonyo po yan. Para sinasabi niya, ingatan mo sila sa demonyo. Ingatan mo sila kay Lucifer. Ito yung sinasabi. Nakita niyo sa Bible, yung capital M na yan, ibig sabihin devil o Lucifer yan, satanas yan. So ingatan mo sila sa masama. Dalangin ni Jesus sa atin. Remember sa Lord's Prayer, tinuro ni Jesus yon? Diba? Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sin as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation and deliver us from the evil one. Ito yon. Deliver us from the evil one. Si Satan yon, ang demonyo yon. Na kahit umaga, maganda siyang i-practice. Paggising mo, ipanalangin mo na yon. Iingatan ka ng Diyos sa maghapon. Remember, ang prayer natin, good for 24 hours lang. So tomorrow, you have to pray again. Prayers natin, good for 24 hours lang. So pag pinag-pray mo ng umaga yon, cover ka. Cover ka ng protection ni God for the next morning. So magpipray ka uli. And then si Kristo ang ating kapanatagan. Kapanatagan, alam mo yung security. Di ba kung minsan pag meron kang security, medyo panatag ka? Para pag meron kang mga CCTV na ganyan, panatag ka. Hindi naman namin tinitingnan kung sino natutulog dyan. Tapos, record, hindi. Yan, para pag, aware din yung magnanakaw. Ay, huwag ka pupunta ron, tad-tad ng CCTV doon. Kahit kwarto ko po, may CCTV. Sabi ko kila Jojo ata naglagay,
Wag naman kako yung buong katawan ko kasi mahilig ako magubad pag natutulog ako. So nakikita nila yung paa ko lang. So kapag walang tao rito, medyo nagte-text sila, asan si pastor, ba't wala siya sa... So alam nila kapag pag naglalakwat siya ako, wala ako dito sa simbahan. So si Kristo ang kapanatagan natin. So nandun yung feeling secured ka, di ba? Parang kayo mga babae, di ba? Emotional being kayo, di ba? Kabaligtaran sa paglalang sa aming mga lalaki. Kayong mga babae, emotional being kayo. Kapag nasatisfy yung emotions nyo, okay na yung buhay, di ba? Masaya na. At ang number one na napapansin ko, ito yung kailangan nyo, security. Diba? Hindi lang financial security, kundi secured ka na hindi kayo pagpapalit ng asawa mo, secured ka na hindi yan pupunta sa kabilang bahay, o mga ganun ba? So, nando yung klaseng security na kailangan natin at dito, tinuturo ang Diyos lang ang tunay na security natin. Okay. Hindi siya natutulog, sabi niya, hindi niya inaalis ang paningin niya sa atin, di ba? So, kung pilosopo sabi, Pastor, hindi ba kumukurap yun? Di na yung patin. Diyos nga siya eh. Wala siyang limitations, di ba? So, sabi niya sa Jude 24:25, ito yung isa sa mga pinakamagandang benediksyon. Sabayan niyo ako. Sa Kanya nakapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. So ito yung security natin sa Panginoon. Hindi lang ngayon, but for eternity. Una, tagumpay sa problema kay Peter. Peter, very close siya kay Jesus. So bakit siya nagiging problema kay Jesus, di ba? Sabi ni Pedro. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Ganon siya katapang. At remember, nung huliin si Jesus, di ba, naglabas siya ng espada niya, and then natapya siya yung tenga ng kawal ng pinunong pari, di ba? Pero again, nakita rin natin, alam natin si history, siya nabilanggo, tama? And then siya ay namatay din. At siya actually kinrucify. Kaya lang sabi niya, hindi ako karapat-dapat na i-crucify katulad ng aking Panginoon, si Jesus. Kaya ang ginawa niya, sige, crucify niyo ako, pero ibaligtad niyo ako. So naka-crucify siya, baligtad. Ang ulo niya nandito sa ilalim, ang paa niya nandito. Kasi sabi niya, hindi ako karapat-dapat man lang na ipako sa krus katulad ng aking Panginoong Yesus. Ganon ang pagmamahal niya kay Jesus. And then kahinaan niya, kala mo mayabang pero confident siya. Kaya kala mo it sounds na mayabang siya pero confident lang very close lang siya kay Jesus. Then 34, sabay natin basahin. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito, bago tumilawok ang manok, sa araw na ito ay 3 beses mo akong ikakaila. Anong oras tumitilawok ang manok? So sinasabi niya dito, yung tilawok ng manok mga between 3 and 4, di ba ito yung pinakamadilim? Ito yung pinakamadilim ng oras ng gabi, ito yung bago magbukang liwayway. At dito, sabi ng Bible, malinaw na sinabi niya, na of course, di ba sabi ni Peter, over my dead body. Hindi po mangyayari yon. Kung papatayin ka, kasama kong papatayin. Ganun siya ka-confident, di ba? Pero nung huliin si Jesus, kasama rin siya doon sa nagtakbuhan na, di ba? Pero hindi siya lumayo. Sinusundan niya si Jesus. At doon nangyari itong pagkaila niya ng 3 times. Nagsumpa-sumpa pa siya. And then yung pangatlong ikaila niya si Jesus. Tiyempong nandun si Jesus, nandito siya, ano yung mata nila? Nagtama yung mata nila. Gawa ng Diyos yon. Anong naramdaman ni Peter? Sabi ng Bible, siya'y humagulgol. Kasi na-humble siya. Ako na ang yabang-yabang ko, very confident ako. Pero sinabi ni Jesus, alam ni Jesus, mahal siya. Pero alam ni Jesus, parang tayo, meron tayong kahinaan. At ang gustong ituro ni Jesus parang sa atin, kahit na matagal ka ng Kristiyano, meron ka pa rin kahinaan. Dapat ma-recognize natin yon. Kasi kung hindi ka lang magiging mayabang.
kundi magiging self-sufficient ka. Ibig sabihin, kaya ko to even without God. Hindi natin kaya. Kaya kailangan ipakita ng Diyos sa atin, Panginoon, kailangan po kita. Kahit matalino ka, kahit mayaman ka, kahit malakas ka, aminin natin na kailangan natin ang Panginoon. Tandaan nyo, 3 beses niya kinaila si Jesus. And then ito na ba yung huli ng buhay ni Peter? Hindi. Kasi nga, nagkakasala tayo hanggang ngayon, the same. Pag ka ng tawad, patatawarin ka ng Diyos. Then tuloy ka uli. Hindi nagkasala ka, buburahin ka na sa listahan, et cetera ka na. Hindi gano'n ang Diyos natin. Dito sabi niya, subalit idinilangan kita upang wag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sinabi niya, bago nangyari, sinabi ni Jesus, of course, sa puso ni Peter, hindi ko gagawin yon. Pero sinabi ni Jesus, maliwanag, bago titilaw ko ang marog, kakailan mo ko 3 beses, sabi niya. Pero nangyari ngayon, na-humble yung puso ni Peter. Na tama yung sinabi ni Jesus, ikakaila mo ako. Pero alam ni Jesus, mahal siya. Kaya alam ni Jesus na pinanalangin kita. Okay, manghihina ka, madi-discourage ka, pero ipinanalangin kita sa Diyos Ama para hindi manghina yung pananampalataya. Pero meron akong layunin sa iyo. Pagkatapos mong magbalik loob, aminin yung kasalanan, humingi ng tawad, at kapakumbabaan babalik sa Diyos, parang prodigal son. Sabi niya, meron kang misyon. Anong misyon mo? Patatagin mo. Kasi katulad mo, sabi niya, nangihina rin sila. Kasi remember, nung humingi ng pahintulot si Satan, hindi kay Peter lang Sabi malinaw, di ba? Kayong 11, dadaan kayong pagsubok sa demonyo. Pero tatandaan nyo, sabi ni God, ipinanalangin ko kayo kaya para hindi masira o mawala yung pananampalataya. Kasi ang purpose ni God, parang sa atin, restoration. Lahat tayo nagkakasala. At pag ang kasalanan, siyempre may kabayaran, di ba? May kabayaran ng kasalanan. Kahit na Kristiyano tayo, nagkakasala tayo, may kabayaran. Lalo na halimbawa sa simbahan, dito, practice natin dito. Meron na tayong ginawa dati, merong disciplinary action. Pag leader ka, nagkasala ka, kailangan mong tumayo rito kasi you are responsible with the congregation. Pero kung ordinary member ka lang, pwedeng ikaw at ang pastor lang. Anong ginagawa doon? Mag-undergo ka ng counseling. And then hindi ka pwedeng humawak ng salita ng Diyos hanggat hindi ka nare-restore. And then nare-restore ka, again, doon ka ibibigyan uli ng parang kay Jesus. Kapag nagbalik loob ka na, na-restore ka na, sabi niya, palakasin mo ang loob ng mga kapatid mo. So ito yon, merong ginagawang ganon kasi ito yung utos ng Diyos. Pero ang purpose niya, restoration, pero mahirap to. Kapag leader ka, mahirap to. Sinong nakaranas nung yung discipline ni Jeff? O na-witness nyo, di ba? Na si Jeff, leader siya, so na-discipline siya, kailangan siyang mag-confess, siyempre sa Diyos, pero sa congregation, at nakakahiya po yon. Kasi aaminin mo kung ano yung nagawa mong kasalanan sa Diyos, kasalanan mo rin sa congregation yon. At everyday pag pupunta ka, pag tinignan ka ng member, di ba, naiisip mo na alam nila yung ginawa mo kasi kinonfess mo nga. At karamihan po, hindi umaabot dito kapag leader. Kasi yung hiya nga. Ang ginagawa ng iba, dadalhin sila sa ibang, kung marami yung simbahan, sa ibang branch. Kasi hindi ka pwedeng humawak ng salita ng Diyos, hindi ka pwedeng mag-lead ng Bible study. Prayer pwede, pero huwag mong gagamitin yung salita ng Diyos. Until such time, ma-restore ka. Hanggat hindi ka nare-restore, hindi ka pwedeng mag-communion. Ito yung pag nahiya yun, hindi umaabot dito. Pero ang purpose ng Diyos, maibalik talaga. Kasi lahat nagkakasala naman Lahat nagkakasala, kaya lang kailangan tayong disiplinahin. And then meron siyang consequence. Kapag nagkasala ka, mali yung decision mo, mali yung action mo, meron siyang consequence, usually 3 yan. Temporary ang consequence, pwedeng permanent, hindi mo na babalik, at pwedeng nakakamatay. Bakit? Kasi para seryosohin natin ang Panginoon, hindi biro-biro. Nung isuko ko ang buhay ko sa Panginoon, di ba sasabihin mo, Panginoon, ikaw na po ang aking
Diyos at Panginoon at tagapagligtas. Di dapat siya na yung boss, di ba? Bakit ikaw pa rin ang boss? So mukhang hindi siya consistent. Kaya ito, ang purpose ni God restoration, John 21 sabi niya, nung paano ni-restore si Peter, remember 3 beses niyang dinenay si Jesus, sabi niya sa chapter 21 ng John, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, inibig mo ba ako? Alam natin kwento, di ba? Opo, Panginoon. Alam niyo pong mahal ko kayo. And then, tinanong siya uli ni Jesus. Natandaan niyo, lumang pangalan niya, Simon. Bagong pangalan na binigay ng Diyos sa kanya, Pedro. Kapag yung lumang pagkatao ni Pedro ang nakikita ng Diyos, di ba Simon, Simon. Kasing lumang, di ba dapat bago ka nang nilalang, yung lumang ugali niya lumilitaw. So tatawagin siyang Simon. Ngayon, ang gusto ni God, maging Pedro siya. Sabi niya, pangalawang beses, mahal mo ba ako? Ano sabi ni Pedro? Opo. Sabi, alagaan mo, pakainin mo aking mga tupa. Pangatlong beses tanong, umiyak na si Peter. Siguro, wala nang tiwala sa akin si Jesus. Pero nakita niya yung proseso, 3 beses niyang ikinayla si Jesus, 3 beses na tinanong siya ni Jesus kung paano siya, kung gaano siya kamahal. Ito po yung restoration. It's a process, hindi siya one time. It's a process na para makumpleto yon. And then, anong restoration? Pagkatapos ng sinabi ni God, pinagkakatiwala ko sa yung aking mga tupa, alagaan mo, pakainin mo sila. So the same ang ginagawa niya sa atin. Merong process, pero pag nagtiis ka doon, i-restore ka ng Panginoon. So sabi niya, pakainin mo, alagaan mo, pakainin mo, palakasin mo. Itong pinag-aaralan natin ngayon. Encourage mo sila kasi sila rin nagdaranas ng kahirapan. So problema ay kasama natin parati, hindi ito mawawala. Tagumpay at ligalig, of course, kaya natin magtugumpay sa pangalan ni Kristo. Nakita niyo ito? Kung wala pa yung restoration ni God sa earth, kanina pa kinain yan, di ba? Yung maliit na yan, isang lunok lang yan, di ba? Pero hindi. Darating araw, sabi ng Diyos, pag na-restore na lahat, pwedeng magtabi yan, ang bata, maglalaro siya sa kuweba ng ahas, hindi siya tutuklawin. And then sabi niya, kay Kristo lamang, lahat ng ito ay sige, kayo na. And then, tapat ang Diyos kahit nasa pinakakahinaan natin. At kaya niya inahayaan yon para lalapit tayo sa Kanya. Tuwing lalapit tayo sa Diyos, natutuwa siya. Kasi namimiss niya tayo eh. Kailan ka huling lumuhod sa pananalangin? Namimiss niya yon eh. Kailan ka huling umiyak? Sa Kanya mo sinasabi yung problema mo, di ba? Yun yung inaantay, namimiss po niya yon. Namimiss niya yung oras na yon na meron kayong usapan. Kapag binabasa yung Bible, kinakausap ka. Kapag nanalangin ka, kinakausap mo siya. So gamitin mo ito para sa relaxin yung iba. Oo. Ngayon kapag alam ni God, nagagamitin mo yan, may problema ka, agad-agad, aayusin ng Diyos yun. Kasi meron kang misyon para encourage mo rin yung iba. Kasi pag-aari tayo ng Diyos. So mangyayari pa rin yung magandang kalooban niya, kaya lang susunod tayo sa Kanya. And then tayo po ay manalangin. Tayo po tumayo. Ama, salamat po sa katotohanan na hindi po namin kaya kung hindi mo po kami tutulungan. At salamat po, hindi ka tumitigil na ito po yung inuhubog mo, yung kapakumbabaan po, na inantay mo po